Naku, mapapaisip ka talaga. Pumabor kay Pangulong Marcos at pumabor din sa mga Duterte ang rally ng Iglesia ni Cristo. Yan po yung aking tingin, analysis at opinion, interpretation sa nangyari. Kasi yung rally ng INC sa Luneta at sa iba-ibang lugar sa ating bansa ay kanilang pinanindigan at sinuportahan yung opinion ng Pangulo na hindi kailangan ng impeachment. Okay? Kaya pumabor sa opinion ng Pangulo ang ginawa ng INC. Mas lalong pumabor sa mga Duterte dahil ayaw din ng mga Duterte siyempre na ang impeachment dahil ang tatamaan ay si Sara Duterte, ang Vice President, na merong nakabinbin na tatlong impeachment. Betrayal of public trust, bribery at saka perjury, pagsisinungaling at korupsyon, panunuhol. Yun ho yung lumalabas dun sa article of impeachment ng civil society, marginalized sector, kaparian at mga abogado. So dahil dyan, ano ang dapat gawin? At ano ngayon ang mangyayari? Kasi naniniwala din ang INC, nadinig ko yung statement ni Edwin Sabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, na kailangan sumunod sa rule of law. Kailangan sumunod sa batas. Di ba? Ito tama. Sumunod sa batas, pag sinabi batas, abay dapat merong impeachment. Dapat ang impeachment ay dinggin. Dapat ang impeachment ay gumalaw. Ano man ang mangyayari dito, at least gumalaw. Kasi yan ay sinasabi ng batas. 1987 Constitution. Ngayon kung pipigilan yung impeachment ay paglabag yun sa batas. So pumabor man kay Pangulong Marcos at sa mga Duterte ang galaw ng INC. Paano ngayon sa side naman ng mga complainant na mamamayan Pilipino na nag-file na ng kaso o ng impeachment before Secretary General Velasco ng Kongreso? Ano yan? Hanggang doon na lang? Hindi nila gagalawin? Ganun ba? Dahil nagsalita ang Pangulo? Dahil sinuportahan ng INC? Ganun ba yan? Paano yung batas? Ayan po ay obligasyon, mandato ng mga elected official like congressman at mga senador kung aabot sa Senado ang article of impeachment. Pero ngayon dahil sa Kongreso pa. Kaya dapat pa rin nating abangan. May karapatan ang Pangulo sa kanyang opinyon, may karapatan din ang Iglesia ni Cristo, INC, sa kanilang rally at opinyon at kanilang posisyon. Nire-respeto natin yan. Kaya lang, ang tanong nga, paano naman po yung complainant? Baliwala na ba yon? O ibabaliwala na ba yon? Yung marginalized sector at civil society? Mahirap yan. Meron din silang karapatan sa gusto nilang gawin. Kaya nga sila nag-file dahil yun ang rule of law. Kaya nga sila nag-file dahil yung impeachment ay parte ng proseso sa mga impeachable official. Paano ngayon yun? So, kung kapayapaan ang kailangan natin, magkakaroon kaya ng tunay na kapayapaan? Ang kapayapaan ay pagkakaisa, pagtutulungan. Magkakaroon kaya ng ganon? Kung ganito ang nangyari, na magkasalungat. Dahil yung karapatan ng isa, nandoon, karapatan ng kabila, ganon din, paano yun? Pero kailangan kasi yung batas ang sundin. Ako naman ay naniniwala na ang lahat ng mga membro ng INC, ng Iglesia ni Cristo, ay sumusunod sa batas. At alam nila na mayroong batas. So, yung kanilang karapatan sa pagpapahayag, tungkol sa kanilang mga rally, okay yun, walang problema ron. Saludo nga tayo dahil nakapag-organisa siya ng ganong karami, milyon-milyon talaga. Okay yun. Pero ngayon, hihintayin ba natin na mag-rally ang civil society, marginalized sector, kaparian at mga abogado na mga complainant sa impeachment against Vice President para kanilang ipakita rin ang kanilang pwersa na ang kanilang pinaglalaban ay naaayon sa saligang batas, naaayon sa ating konstitusyon dahil nga sa nagpali sila ang impeachment. Abay, pag umabot sa gano'n, hindi nagkahati-hati tayo. Baka lalong nakahati-hati. Wala namang ayaw ng pagkakaisa, pero pagka ganito ang sitwasyon, baka lalong magkahati-hati kung ibabaliwala
kung hindi gagalaw ang Kongreso. Huwag nating kalimutan, ang sabi ng Pangulo, opinion lang. Hindi niya inutusan ng Kongreso at Senado na tumigil. Hindi niya inutusan na huwag niyong galawin yan. Ang kanya, opinion, sa kanyang opinion, hindi kailangan ng impeachment. Pero kung sip-sip ang mga politiko, katulad ng mga congressman, kung merong ganon, at sa Senado, kanilang ituturing ngayon ay direktiba ng Pangulo, aba, may problema tayo. Kung hindi susundin ang saligang batas, di abolish na lang yan, palitan na lang. Hindi naman pwedeng mawala yung saligang batas. Kasi diyan nakasalalay ang kinabukasan ng bansang Pilipinas. Hindi yan Republic Act, hindi yan ordinansa, hindi yan provincial ordinance or city and municipal ordinance or local government. Local law, hindi. National law, saligang batas. Ang may sabi na ang impeachment ay allowed sa mga impeachable official. Ganun yun eh. Paano ngayon? Ako nagtatanong lang, hindi ko kayo pinag-aaway. Nirerespeto ko ang paniniwala ng bawat isa at ng channel na ito. Nagtatanong ako at pinapaliwanag ko lang na dapat no one is above the law. Diba? Ang batas ay nandyan. 1987. Ilang taon na ba yan? Halos 40 years na ang ating saligang batas. Ilang dekada na ang saligang batas. Nandun at nakasaad ang impeachment. Baliwala na ba yun? Dahil may nagrally? Dahil may opinion ng Pangulo? Mga congressman, gumalaw kayo. Magsalita kayo. Huwag kayong manahimik. Pag nanahimik kayo, parang nagbubulag-bulagan kayo. Pag natahimik kayo, parang robot ba kayo? Sunod-sunuran kayo sa mga opinion ng iba? Sandali. Hindi dapat ganon. Kayo ay may mandato dahil elected congressman kayo, House of Representative, House of the People, katulad na yung sinasabi sa Quadcom, dapat gawin din nyo ang investigasyon kung merong probable cause, merong basehan, kung tama ang proseso, ituloy nyo. Dalhin nyo sa Senado dahil ang Senado ang bahala niya. Kung wala naman at hindi naaayon sa proseso at walang ebidensya, i-reject nyo. Ang importante inyong upuan, inyong trabahuin, inyong galawin ang article of impeachment or complaint kasi yan ay inyong obligasyon sa ilalim ng batas at ang civil society hindi magalit o ang marginal sector ay hindi magalit o ang maraming complainant ay hindi magalit kasi mababaliwala ang batas pag hindi nyo ginalaw yan. Kaya Speaker Martin Romualdez, magtrabaho ka, ayusin mo ito. Manindigan ka kung anong tama at naaayon sa batas, abogado ka, alam mo yan. Chairman ng Committee on Operation ng Committee on Justice at saka yung chairman ng Rules Committee at Majority Leader, abogado yan. Alam nyo ang inyong dapat gawin. Kung hindi nyo gagawin ang inyong trabaho na lumalabag sa ating saligang batas, uusigin kayo ng taong bayan. Pagdating ng eleksyon, yan ang kailang tamang dapat gawin. Huwag nang iboto ng taong bayan ang hindi sumusunod sa ating batas. Kasi saligang batas ang pinag-uusapan dito, hindi pangkaraniwang batas ang maaaring ibaliwala pag kanilang binaliwala ang mga proseso. Ayan. Any comment, reaksyon, malaya po kayo dito po sa aking channel. Especially ito, MA Pinoy TV. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, pagsubaybay at mga followers, subscribers at viewers. Isama na ho ninyo, tuloy-tuloy natin din yung Mike Abby Opinions, kabilang channel natin.